kababayan, alam niyo po ba mga kababayan, na dito po sa planong ito ni Senator Ping Lacson, tila mabubuking mga kababayan at tila kinakabahan na ito pong si Mike Defensor. Kasi kung matatandaan niyo mga kababayan, di ba sinasabi ni Saldico, wala po siyang kinalaman sa maanumalyang flood control. Sinasabi ni Saldico mga kababayan na wala siyang naging partisipasyon ayon po sa kanya. Pero ngayon, iginigiit po ng kampo nitong si Defensor at nitong sina Marcoleta mga kababayan na yung 18 nagpakilalang 18 Marines or dating miyembro ng Marines mga kababayan ay mga tauhan daw nitong si Saldico at ito daw trabaho ng mga nagpakilalang 18 Marines na ito mag-deliver ng pera ano po dun sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon mga kababayan, kapag ka lahat po yan ay pinatawag ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, mabubuking po kung sino po nagsisinungaling at hindi. Lalo na at ipapatawag rin ni Senator Ping Lacson etong si Gutesa na nagpakilala na tauhan din nito pong si Saldico. So ngayon mga kababayan, ito i-play po natin itong nakita nating balita kahapon galing po dito sa Billionario News Channel. I-play na po natin mga kababayan. Magkakaalaman na ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si resigned Congressman Zaldico, oras na maibalik ito. Yung sinasabi ni yung sinasabing lusak mga kababayan, nito pong si Panelo, babalik sa kanila yan. Sa bansa para sumalang sa flood control probe. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Actually, hindi pala lusak, pusakal mga kababayan. Yung sinasabi ni Panelong pusakal, babalik sa kanila yan. Ano po, lahat-lahat dito kina Marcoleta, dito kina Defensor. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, kunyari concern si Defensor dito po kay Saldico. Ang totoo po niyan, kinakabahan itong si Mike Defensor na mabuking yung script na ginawa po nila at yung kagaguhan na inimbento nila na mga salaysay nung nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marines. Ano po, kasi biruin nyo, itinatanggi ni Saldico na may partisipasyon siya sa maanumalyang flood control. Pero sinasabi nung 18 Marines, dating Marines, na sila nagdi-deliver ng pera kasama itong si Gutesa mga kababayan. So ngayon, kapag pinagharap-harap yan ni Senator Ping Lacson, makikita ng taong bayan yung script ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Nakatakdang imbitahan si resigned Congressman Zaldico sa mga pagdinig ng Senado sa flood control scandal. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, at first opportunity, maaaring ipatawag siko ng komite na may leave of court dahil may pending warrant of arrest laban sa kanya ang Sandigan Bayan. Una na rin siyang inisyuhan ng show cause order ng Blue Ribbon nitong Enero dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearing. Sa huling monitoring, nasa kustodiya ng Czech Republic siko matapos harangin sa German border dahil sa kawalan niya ng proper documentation. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Itinuturing na architect ng budget mess siko ayon kay Lacson, kaya't maigi kung makikipagtulungan siya sa investigasyon. Pero hindi lang siko ang balak imbitahan ng komite. Kasama raw dyan si Orly Gutesa at ang mga umano'y dating marino na nagpahayag ng 805 billion peso worth of cash deliveries. Ngayon mga kababayan, madadali dito sina Baligod, etong sina Mike Defensor, especially mga kababayan ang pinakamadidiin dito si Orly Gutesa. Kasi siya po yung unang lumabas at nagsabi na siya ay tauhan mga kababayan nito pong sina Zaldico at kasama sa pagdi-deliver o inuutusan sa pagdi-deliver ng pera doon po sa mga politiko na sangkot sa maanumalyang flood control. Ngayon mga kababayan, kung sakali na pagharap-harapin sila, natural itatanggi po yan ni Saldico. Lalo na kung wala naman talagang katotohanan mga kababayan, yung aligasyon nito pong nagpakilalang dating miyembro ng Marines mga kababayan kasama itong si Orly Gutesa. So ngayon, ang isa pang palaisipan dito, nasa saan? Ito pong si Orly Gutesa kasi hanggang ngayon wala pang balita kung saan po napunta itong si Orly Gutesa at kung buhay pa po ba ito. Yan yung isa sa pinakamahalagang dapat malaman ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. Sang-ayon na rin sa utos umano ni Ko. Interconnected daw ang mga testimonya nila at gustong malaman ni Lacson kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at hindi. Maaari ring imbitahan sina dating Undersecretary Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman sakaling mabanggit sila ni Ko sa harap ng Blue Ribbon.
Dati na rin silang idinawit ni Ko sa serye niya ng video testimonies kaugnay ng umano'y kickback scheme. Pero hindi raw ito kinonsidera ng Blue Ribbon dahil hindi naman under oath si Ko. Tama. Posible ring imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero pagdating sa Pangulo, hindi raw maipapatawag si PBBM dahil sa prinsipyong separation of powers. Malaking development din para kay Senator J.V. Ejercito ang pagkakaaresto kay Ko at maaari raw itong magbahagi sa mga nalalaman niya sa sinasabing biggest corruption scandal ever sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Di ba mga kababayan, akala ng mga DDZ week leader po talaga si Presidente. Sinasabi nila, no, malabo na maaresto yan si Saldico. Malabo na mapabalik ng Pilipinas yan. Nung naaresto mga kababayan at inaasikaso na yung pagpapabalik sa Pilipinas, ngayon ang panawagan naman itong sina Mike Defensor, ang sinasabi nila mga kababayan, hindi daw po pwedeng patahimikin. Etong si Saldico, protect daw o protektahan daw etong si Saldico mga kababayan. Bakit? Kasi natatakot ka na ba Mike Defensor na baka mabuking yung script mo? Diba na ginawa ninyo at inimbento ninyo para idiin ang presidente sa isang kasalanang wala naman siyang kinalaman? Di po ba mga kababayan? O ano ba yung sabi dito ni Mike Defensor? Basahin po natin. Ano man ang isyo sa pagkakadakip kay Saldico, isa lang ang malinaw. Dapat siyang protektahan ng ating pamahalaan. Bakit? Dahil ang kanyang seguridad ay seguridad din ng katotohanan. Kapag ka siya ay napatahimik, damay ang ebidensya. Maglalantad sa malawakang korupsyon sa bansa. Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang ebidensya. Si Saldico ang susi sa usapin ng malawakang korupsyon na dapat nating tutukan. Paano nga ang sinasabi nga ni Saldico mga kababayan? Diba kung matatandaan nyo, naglabas po siya ng mga video. Ang sinasabi niya, doon sa mga video po niya, wala siyang kinalaman. Malinis siya sa maanumalyang flood control. So sino ba naman ang utu-uto na maniniwala doon po sa sinasabing yon ni Saldico? Tapos bigla ang pinalabas na Mike Defensor yung 18 dating miyembro ng Marines na inuutusan daw o naging tauhan nito pong si Saldico. Ngayon mga kababayan, ang iniisip natin dyan, kapag kaya ay pinagharap-harap ni Senator Ping Lacson mga kababayan, malalaman kung sino nagsisinungaling at hindi. Kapag ka itinanggi ni Saldico, natauhan niya yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, ibig sabihin nun, yung pinalabas na yon ni na Mike Defensor na mga tao mga kababayan ay tanim ano lamang po talaga nila para idiin mga kababayan yung mga gusto po nilang idiin sa maanumalyang flood control. Kasi kung titingnan nyo kahit ilang beses tumanggi ito pong si Saldico na may kinalaman siya sa maanumalyang flood control, hindi po talaga may aalis yung sinasabi ng ebidensya mga kababayan na talagang sangkot siya. At malaki ang nakuha niyang pera sa kabanang bayan. At yan po ay hindi pwedeng pasinungalingan mga kababayan once na pinagharap-harap sila dito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga napakaganda nung ginawa ni Senator Ping Lacson na pagharap-harapin ang mga ito para makita ng taong bayan kung sino ba ang dapat nilang paniwalaan. Ano po, so ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung pakikinggan din po natin, di ba may sinasabi yung mga DD na wala daw katotohanan na naaresto, ito daw pong si Saldico, fake news daw po yung sinabi ni Presidente, fake news daw po yung mga lumalabas na balita. Pero kung titingnan nyo maigi mga kababayan, ano ba yung sabi dito ni Secretary John Vic Remulla? Basahin po natin itong nakita nating balita galing po sa Abante, una sa balita. Sabi dito, kampante kaya natiklo. Saldico, bet maglamyerda sa Germany. Naniniwala si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naging kampante etong si Ako Bicol or etong si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa pag-iikot sa Europe, kaya hindi niya inakala na mahuhuli siya sa tangkang pagpasok sa Germany habang nasa border ng Czech Republic. Ayon kay Remulla, batay sa nakuha nilang impormasyon mula sa Portugal ay namasyal sa iba't ibang bansa sa Europe. Ito daw pong si Saldico tulad ng France hanggang makarating ito sa Czech Republic. Subalit nang pumasok na ito sa Germany, doon siya naharang dahil walang travel documents tulad ng pasaporte mga kababayan. Pagdating sa
nasita siya roon at nakita na wala siyang dalang travel document. Noong ni-research siya, nakita na canceled ang Philippine passport niya at dinitain siya automatically at in-inform ang Philippine authorities paglalahad ng kalihi mga kababayan. Sabi pa dito, ang buhay niya ay isang malaking bakasyon doon sa Europe. Sa dami ng pera, baliwala sa kanya ang mag-ikot-ikot na lamang. Tingin ko, naging complacement dugtong pa niya. Dahil walang validong travel document at kansilado na po ang pasaporte ni Zaldico, itinuturing na unwanted alien at hinuli at ikinulong kahit walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic mga kababayan. Maaring maibalik sa bansa ang dating mambabatas kapag ka ipinadeport na po ito mga kababayan. Sabi pa dito, sabi ni Remulla, tatagal ng 1 hanggang 3 linggo bago maibalik sa Pilipinas. Ito pong si Zaldico. Ipinahayag naman ng Palace Press Officer, Atty. Claire Castro, na labis na natutuwa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil nahuli na po itong si Zaldico na isang itinuturing na big fish sa flood control scam mga kababayan. So akala siguro nung iba, pinabayaan ng Marcos administration ito pong issue ng maanumalyang flood control. Pero kita nyo naman mga kababayan kung ano po yung naging resulta sa ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para po mapapanagot itong mga sangkot na ito sa maanumalyang flood control. Kasi biruin nyo, yung dalawang plunderer, yung dalawang pinaka-big fish mga kababayan, malapit na pong kasuhan ng ombudsman, which is itong sina Chis Escudero at ito pong sina Martin Romualdez at yung iba pa na mga senador na sangkot mga kababayan at mga kongresista na sangkot sa maanumalyang flood control. Yan po lahat ay papapanagutin at wala po diyang iaabsuelto. Kasi kung titingnan nyo pong mabuti mga kababayan, di ba sinasabi ng mga DDSet, wala namang big fish na napapanagot at wala namang nahuli na mga malalaking tao na sangkot sa maanumalyang flood control. Pero kita nyo ngayon, di ba iniisa-isa na po sila at talagang kung mapapansin nyo kahit yung mga senador wala pong ligtas dito. Lalo na at paparami na po ng paparami yung mga senador na pumipirma dun po sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. At yung rekomendasyon na kasuhan mga kababayan yung ibang mga senador na sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit itong si Zaldico mga kababayan ay nadali dito po sa may Germany, sa may Czech Republic. Ano po kung bakit po siya na-detain at kung bakit po siya nahuli. Kasi nga, bukod sa kanselado na po, yung kanyang pasaporte, wala siyang sapat na dokumento mga kababayan. At ngayon, inaayos na po yung pagpapabalik sa kanya dito po sa bansang Pilipinas. Ano po, kaya nga, biruin nyo kung iisipin nyo po mabuti. Mga kababayan, dito sa listahan natin, isa na po agad yung nadali, bali 3 na lang o 3 pa yung hinahabol. Kasi ang malaking posibilidad na sumunod dito kay Zaldico mga kababayan ay walang iba kung hindi itong si Harry Roque. At ang pinakahuli dyan, possible, ay walang iba kung hindi itong si Bato de la Rosa. Kasi si Bato de la Rosa nandito lang naman sa Pilipinas. Anytime, anywhere, pwedeng arestuhin yan once na lumabas na yung arrest warrant po niyan mga kababayan galing po sa International Criminal Court. Itong si Harry Roque, kapag lumabas na yung red notice niyan mga kababayan, automatically, mapapabalik na din po ng Pilipinas yan. Kaya nga hindi po sila makakatakas, hindi po sila makakapagtago sa kamay ng batas. Mahuhuli po yan kahit saang bansa pa pumunta yang mga yan.